Kaalaman, sinauna man o napapanahon ay nasa pusod ng pakay at hiraya ng Museo ng Kaalamang Katutubo o Muscat. Mga gawain ng Muscat ang makatwirang pagtitipon ng material culture alinsunod sa curatorial direction ito, ang pananaliksik ukol sa at pag-alaga ng mga natipon. Ibinabahagi ng Muscat ang mga nakalap na kaalaman gamit ang pagtatanghal, paglimbag ng mga aklat, mga posts sa social media at iba pa tulad nitong Cultural Brunch, isang podcast na pinamagatang Usapin-Usapan. Magkausap ang isang dalubhasa sa pinapaksa at ang inyong lingkod, Cora Alvina ng Muscat. Ang kapanayam ngayon ay si Roy Rene Cagalingan, makata, manunulat at manggagawang pangkultura. Kabilang sa kanyang interes ang pananaliksik ng tawiran, ng panitikan, pamana at wika. Kasapi siya ng linangan sa imahen, retorika at anyo o lira at nag-aaral tungo sa isang master's degree sa Cultural Heritage Studies sa Universidad ng Santo Tomas. Tatalakayin ang konsepto ng rikit ng ating mga ninuno at ang pag-iral ng talinghaga sa ating mga pananalita, tula at awit at ang pagkasangkapan sa wika sa mga gawa ni na Andres Bonifacio at mga katipunero at ang ugnayan ng mga ito sa likha ni Nicanor Abelardo. Simulan na po natin ang usapan tungkol sa usaping wika. Magandang araw, Ginoong Cagalingan RR. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming anyaya sa isang podcast patungkol sa buwan ng wika. Mainam na talakayin ang ilang bagay-bagay tungkol sa isa sa mga pangunahing wika natin, ang Tagalog. May ilang misyonerong frailing Kastila na pumansin noong mga unang taon ng kongkista na marikit ang wikang Tagalog. Ano kayang katangian sa wikang Tagalog ang nakatawag pansin, RR? Sa palagay mo? Magandang hapon po, Director Cora, sa mga tagapakinig po ng ating podcast. Magandang yung tanong na pag-isipan, no, para kasi siyang may mga layer din, no, sapin-sapin. Yan tawag natin na una, no, kung yung kanilang enkwentro, kung batay dun sa kronolohiya, ay talagang ang unang contact natin sa ng mga Espanyol ay yung Cebuano noong 1521. Pero syempre dahil nga lumipat din sila, nagkaroon nga agad noong 1521 na pag-aaral, no, si Pigafetta na nagtala agad ng mga salitang na enkwentro niya. Nagkaroon siya ng word list. Pero kung sa Tagalog, no, pwede nating sabihin talaga may layers din, ano, yung paano nila masasabing marikit yung katangian ng ating wika o nagandahan sila. Kasi kailangan nating isipin na ano to, no, enkwentro ito ng mga Espanyol na may sariling wika na banyaga at pag-enkwentro sa wikang naiiba sa kanilang wika, no? Magkaiba yung language families ng kanilang wika. Kaya magkakaroon sila ng ano, no, ng pagtataka o magkakaroon sila ng ibang pakiramdam doon sa narinig nilang mga wika. So pwede nating sabihin, halimbawa, doon sa katangian ng pagiging syllabic ng ating wika, no? Kumpara sa kanila na maraming mga maiikling mga salita, no, at minsan ay nakasandig sa asento, doon sa kanila makikita nila, maririnig nila, halimbawa sa Tagalog, na iba yung indayog o ritmo nung nagkumakausap sa kanila o mga nasasaksihan nilang nag-uusap ng mga Tagalog, no? Posible na nakita nila na parang ang haba ng mga salita. Bakit ganito ang mga banghay nangyayaring conjugation doon sa mga salita? At sa tingin ko, magkakaroon ng epekto sa kanila yun para sabihin nila na iba ito. At pagkatapos ng iba, ay masasabi nilang may rikit ito, may ganda ito, no, para sa kanila. Siguro isa pa po, no, habol ko lang. Yun nga po, yung mga variations sa mga salita, baka talaga nawindang sila doon sa enkwentro nila sa mga panlapi natin, ano, sa mga affix natin, sa mga salita natin. At sa katunayan nga, ang ginawa ng mga Espanyol ay inaaral nila yung wika natin, no? Na-realize nila, napagtanto nila na dapat aralin ang mga wika ng katutubo para mas maging epektibo yung ating pananakop sa kanila sa pagpapalaganap natin ng Kristyanismo. Kaya ganun ang ginawa nila, gumawa sila ng mga bokabularyo
para nakatala doon yung mga salita ng katutubo at para po yung una, no, yung mga bokabularyong ginawa nila para sa mga misyonero na susunod sa kanila at magpapalaganap ng Kristyanismo. Last na po doon sa pangungusap siguro, ah, no, nagkaroon marahil siguro ng no, yung parang flowering o pagbukad ng hiwaga sa kanila dahil napapalibutan din sila, isipin na lang talaga natin yung concept ng othering, na napapalibutan sila ng mga katutubong nagsasalita at komportable sa sarili nilang wika, no? Sila yung mga bisita lamang dito sa atin. Kaya siguro, no, naramdaman talaga nila doon yung ibang daigdig ng tunog, yung diin sa mga pantig, yung paglalaro sa salita, yung mga impit, no, na naririnig nila sa dulo ng mga salita, no, na wala sa wika nila o iba Mhm. sa wika nila, no. Doon sila Nai talaga Oo. bumublo. Pero sa palagay mo, dahil kanina nabanggit mo yung pagbabanghay, no, ng conjugation, kung mapapansin mo, yung Tagalog na ginagamit natin ngayon, ang ating gamit sa salita, ay Mhm. ang banghay ay ibang-iba. Meron sa banghay sa in, sa Mhm. yan ba ay ginamit noong unang panahon? Ayun ang kailangan din natin na matingnan, ma'am, kasi talaga, director, na ah yung tala kasi talaga ng mga pag-uusap talaga ay limitado talaga doon sa ano yung tala nung mga mananakop, no? Siguro Mhm. makikita natin yan sa panitikan. Posible, dahil nga nagbabago rin naman yung gamit at halimbawa nga po yung katangian ng Filipino nating nakabatay sa Tagalog ngayon ay napapasukan ng mga panlapi ng mga Mm. affix na mula sa ibang wika. So ang lagi naming halimbawa dito ay yung sa mga mula sa Visayas, no, yung gi, no, yung gi pwede nating gamitin na yung panlapi na Filipino. Halimbawa, tawag ko siya Gisundo, o di ba? Parang Ay, ah, oo. yun din yan, no? Parang yun ang mga posible. Kaya parang dumarami rin yung ating mga panlapi Gin, natin. gintawag, mga ganyan. Yan po, pwede rin po kahit English, gitext ko siya, ah, Mm. screenshot ko yan, di ba? Parang pwede po yun. Kaya ayun ang magandang katangian ng wika natin. Na very versatile, no? Parang uh, siya ay flexible na Mhm. na babanghay sa ibang iba. At saka, 'di ba, tayo naman ginagamit natin yung conjugation natin, yung banghay natin sa wikang banyaga. Halimbawa sa Ingles, 'di ba? Kinontak Mm. ko, no? So may Opo. banghay, no? Mm. Pero ang banghay ay Tagalog, no, or Filipino. Pero yung sinasabi mo na yung Filipino ngayon ay humahalaw o gumagamit ng ang ating ginamit na halimbawa ay mga unlapi, yung gi nga. Pero di ba yan ang diwa ng Filipino ng pagpapanday ng wikang pambansa na pagsasamahin ang mga wika at Mhm. ang mga kataga na wala naman sa Tagalog. Alam naman natin na nang ideklara ni Manuel Quezon ay Tagalog ang kanyang base, no? Ang kanyang basehan. Yun naman siguro ay isasalang-alang yung ibang wika. Yan Tama ang po. diwa, di ba, ng Filipino. Halimbawa, hindi nga ano ang ulog sa Tagalog? Walang Tagalog na ulog. It is a Bontoc. It is a Bontoc notion, idea, and there is no translation into Tagalog. And including ulog as a word in Filipino is the diwa of the law, isn't it? Or am I wrong? Tama po yan, na dapat talaga ay payamanin yung Filipino, no? At batay sa mga umiiral na wika, no, languages sa Pilipinas. Kaya kung gaano kalusog yung mga wika natin, ay gano'n din kalusog dapat yung ating national language, no? And dapat inklusibo siya. So, lahat ay, yung partisipasyon pong nangyayari ngayon ay nangyayari na talaga, no? Dahil lingua franca yung Filipino. At ang patunay po doon, yung Filipino na sinasalita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay iba-iba. Iba mag-Filipino ang taga Bontoc, iba mag-Filipino ang taga Candon, iba mag-Filipino ang taga Cebu City, taga Zamboanga. Kasi yung kanilang mga katutubong wika ay pinapasok na nila doon, lalo na yung mga lexical items, yung mga salita nila, ay pinapasok na nila doon sa pag-Filipino nila. Pero ibig sabihin, nagkakaintindihan pa rin tayo kahit isang taga Batanes kausap ay isang taga Bataan o taga Maguindanao, no? Nagkakaunawaan po. Pero yun po talaga,
makikita natin unang-una yung sigla ng participation sa wikang pambansa doon sa pag-aambag o pagko-contribute ng mga salita doon sa ating pambansang diskurso. At ngayon nga po, sige po. Pero yan, pambansang diskurso na tinatawag mo, nagpatanong ako sa iyo nung isang araw, ilang wika tayo mayroon, ano, major languages, and sabi mo yung 135. Halimbawa, ang paghalaw naman or sama sa wikang Filipino ay galing sa banyagang wika. Although there have been borrowings, no, from since the Castilla came in and then the Americans, pero ano ang punto de vista ng KWF tungkol din? Sa mga banyagang wika po na Oo, yung hindi naman natin ipinipilit nating isalin, ay mahirap isalin talaga. Halimbawa, yung notion na lang ng material culture, hihiramin na lang natin yung material culture o sasabihin kulturang material o material na kultura. Kasi paano mo gagamitin yan sa isang diskursong tungkol sa kultura, tungkol sa intangible heritage or tangible heritage na sa Filipino nakasulat? Definitely po, no, yung mga salita na mula sa banyaga, ang tawag nga natin doon sa ganoong proseso ay naturalization, no, naturalisasyon. Yung mga konsepto, mga salita na galing sa banyaga ay pwede nating angkinin, ano? Yun yung Filipinong paraan ng pag-aangkin, ano, na naturalize ang isang salita. Parang concept din halimbawa sa palakasan, 'di ba? Yung isang atleta, ang example ko nito sa basketball, no, na sport, no, kayang maging naturalized na maging Filipino. So pwede natin ikumpara sa ganoon sa atin yung mga salita o konsepto sa banyaga ay pwede nating angkinin. Ang hamon talaga po para ma-intellectualize pa ang Filipino ay paano natin ipapaliwanag naman ang mga konseptong ito, ang mga scientific term na ito, ang mga term sa batas, ang mga term na umuusbong sa teknolohiya, no, lahat po yan ay kaya dapat maipaliwanag ng wika natin. Kung halimbawa nga po, dun sa usapin ng intangible heritage, medyo nagtatalo rin dyan, na paano ba isasalin yung intangible? Kung may intangible, may tangible. No, yung heritage mismo, samantalang may konsepto rin tayo ng pamana. Ang ganda nga po ng pamana, meron pa sa ating mas malalim din na ugnayan yung pamana na meron ako nabasang entry sa isang vokabularyo na loaded din siya na sinasabi na bago yumaw ang isang tao ay yun ang ayos, ano, yung konsepto ng pamana na ililipat sa lahi. Pero kapag usapin sa intangible, kasi po, di ba, yung pamana ay karunungan na ipinapasa, no, sa sumusunod na lahi. Kaya lagi po talagang ongoing ang negosasyon sa pagsasalin, no, sa ating mga termino, sa mga karunungan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Pero ang hamon nga rin sa atin, baka po yung oras din ay isang factor, no? Baka mauwi rin sa pagtatalo. Ano ba talaga dapat ang salin nito? Paano ba isalin ito? Sa halip na magtuon tayo doon sa sa meaning making, doon sa pagbuo ng kahulugan sa konteksto ng Filipino, doon sa mga terminong ito. Kaya balance lang din po, no? Balance lang din. Kahit sa mga ibang wika naman din ay may mga paraan din sila paano angkinin yung mga banyagang konsepto at salita. Ako naman ang lagi kong itinutulak din paano kung mayroon namang salita sa Filipino o sa Tagalog ang isang bagay, no? Tapos ang nangyayari ay nawawala, pumapanaw o pumupusyaw o nawawala yung salita na yon dahil gumagamit ng salitang banyaga. Di ba ang dami nating nakikitang ganoon at siguro din yung pagpapalitan hindi lamang sa salitang banyaga kung hindi yung nadidevelop at yumayabong yung sinasabi mo ang Tagalog, no? Pero ano ang punto de vista na naman ng KWF dyan dun sa mga lumang Tagalog na salita na tila nawawala, na maraming makabataan ngayon ay hindi na nakakaunawa o hindi nakakaalam na mayroong mga ganun kataga o salita sa Tagalog? Lagi nga po natin naririnig yan, ano, kapag ang vocabulary set kasi ng bawat tao ay iba-iba, no? Iba-iba yung factor nun sa kanyang edukasyon, sa kanyang engkwentro sa media, sa kanyang engkwentro sa mga learning material. Pero ang hamon nga talaga, naririyan naman po yung mga salita
Pwede natin silang ituring na para mga kamalig o talagang warehouse ng karunungan na pwede Mhm. natin talagang matuklasan muli. At ang hamon din talaga ay yung popularisasyon talaga ng mga salitang ito para mabalik siya ulit sa current use. No? Hindi naman namamatay yung salita. Nariyan yan, natala na yan ng mga leksikograpo. Nariyan yan Mm. sa ano, no? Nawawala lang talaga siya in fashion dahil may mga malakas na mag-impluwensya no, sa diskurso sa popular culture, no, sa media, ganyan. Mm. Pero definitely, pwedeng balikan po yung mga salitang yan at napakagandang gawing popular muli no yung mga salita. Minsan nga po nakakargahan ng bagong kahulugan. Ang halimbawa ko diyan talaga halimbawa sa atin yung para sa nakamit na nakatagumpay ni Carlos Yulo, di ba? Nanalo siya ng ginto. Oo. Ang ginto ay may Chinese na ano no, impluwensya mulaan. Samantalang halimbawa sa mga Bicolano sa Tagalog, Cebuano, tinatawag siyang bulawan. Bulawan. Vulawan, no? Minsan pa nga po sa North, yung B nagiging V na Vulawan, no? Kaya, Aha. ano isa sa popularize yun, yung salitang yun? Ang maganda rin kasi bawat salita ay, ano rin, ano, para meron din siyang tinutukoy tungkol sa teknolohiya, kung paano halimbawa nililinang ng mga ninuno natin dati ang Bulawan o ginto. Ibig sabihin, meron tayong kakayahan na Mhm. mag-process ng ginto nung panahon na yun. So para talagang loaded ng bawat salita at kailangan talaga ay kampanya rin yan para sa popularize, no, ma-popularize yung mga salita. At siguro sa mga kababayan natin, himukin natin sila na talagang pwede tayong bumalik sa mga salita na hindi na popular at pwedeng kargahan ng bagong kahulugan, pwedeng gawing popular, no, iba-iba. Ang limit nga rin talaga natin ay yung ating haraya o yung imagination o yung necessity nito para sa buhay. Yeah. Ngayon, gusto kong bumalik sana sa Tagalog dahil gusto kong paksain yung matalinghaga, yung pagkatalinghaga nito. Talaga bang matalinghaga ang Tagalog at nung unang panahon ay ganoon, hindi agad tinutukoy ng tukoy ang isang bagay lalo na't kung hindi maganda ang ibig sabihin o maganda ang katutunguhan. Matalinghaga nga ba ang Tagalog bilang Yung wika? pagkakali po, siguro dalawang bagay patungo doon sa definition ng talinghaga, no? Siguro Mm. sa panahon ngayon, naririnig pa rin naman natin yan, di ba? Napakamatalinhaga mo naman magsalita kapag No. meron kang kausap, di ba? Tapos biglang nagmoda ka na gano'n, para kang makata. Ano ba yan? Mm. Para ka namang makata magsalita. Pero yung definition muna ng talinghaga, sa ganong konteksto, parang sinasabi, malalim, matulain, ganyan, di ba? Hindi siya direkta na meron naman ding katangian yung pagtula na ganoon, no? Sinasabi nila, pagtula ay isang paraan ng pagtula ay yung hindi pagiging direkta, no? Mm. Indirect, watig, mapagpahiwatig. Pero halimbawa po yung definition ng talinghaga sa diksyonaryo, halimbawa ni Virgilio S. Almario, sinasabi Mm. niya, una, ito daw yung mapagbuong simulain ng isang akda o ng isang tula. At Mm. lalo po yung management, yung pangangasiwa ng tayutay, no, yung figures of speech at ng rhetoric. So yun yung parang pwede natin ituring na ano no, so meron pang entry dito, ito yung hiwaga sa isang Mm. likha. Pwede natin ituring na parang life force yung talinghaga na nabunga rin ng halimbawa ng pagninilay ng danas ng isang makata na lumilikha ng tula ay yung pumapatnubay dun sa kanyang gawa, sa kanyang tula ay yung talinghaga. Ano yung talinghaga? Yun nga yung paggamit niya ng figures of speech, yung kanyang kakayahang mangumbinse o yung kanyang tinig naroroon at yun yung nagbibigay ng kabuuan doon sa tula, no? Hindi lang siya yung exact na pinantumbas dito ng mga Espanyol ay metafora o yung misteryo Mm. no? Pero kung sasabihin natin na may katangian yung ganoon, yung Tagalog na maging matalinghaga dahil nga lumilikha halimbawa ang mga artist o makata ng mga taktika para maging matalinghaga ang kanilang gawa. Posible rin na umiral din ang talinghaga sa Cebuano, umiral din ang Mm. talinghaga sa Ilocano. Baka nga lang iba lang po yung tawag nila, no? Kasi talinghaga kung uugatin natin, malakas yung roots niya talaga sa Tagalog. Pero Mhm. mas nakikita natin ngayon na yung talinghaga ay talagang nakaugat doon sa lumilikha at kung paano pinoproseso yung isang likha, yung isang gawa.
no, na nilikha ng isang artist, ng isang makata, no? Ang nangyayari lang po talaga, maaaring gabayan ng prinsipyo ng talinghaga yung anumang likha na bunga ng ating haraya or imagination. Pero yung ating haraya or yung imagination ang magtatakda ng hanggahan o limit nito ng talinghaga. Di sa ang gamit nga nito, ang katangian nitong talinghaga, no, ay hindi lamang siguro sa tula, bagamat nakita naman natin kung paano ginamit halimbawa sa tula ni Andres Bonifacio, no, o mas batang halimbawa siguro yung Nasaan Ka Irog na kanta, no, na ang musika ay gawa ni Abelardo at hindi ko matandaan kung sino sumulat ng titik. Pero hindi ba yung sinasabi nila yung Nasaan Ka Irog, hindi naman babae o lalaki ang hinahanap po, hindi kalayaan? Tama ba ito? Ayan po. Maganda po kung doon sa gawa na ni Andres Bonifacio na pag-ibig sa bayan, Sa Joselinang Baliwag, tsaka sa Nasaan Ka Irog. Pwede rin natin tingnan sa ganong paraan, ano yung magkakaugnay na talinghaga ng mga gawa na ito, no? Yung okay. Bonifacio, kailangan talaga mai-highlight talaga natin si Andres Bonifacio bilang hindi lang yung sugod ng sugod, may dalang Oo. kita, Colbert, di ba? Ano siya eh, intellectual din si Bonifacio, Oo. artist din, Yeah. taong teatro, nagtatanghal sa teatro, tagasalin, makata. At ito yung pangunahing halimbawa kung bakit siya mahusay na makata, yung pag-ibig sa tinubuang bayan. At rin meron akong ini-imagine ko rin dati, syempre tagahanga ako ni Bonifacio na kung 1896 ito lumabas sa Kalayaan, first and only issue, ay tiyak, hindi naman to sinusulat ni Bonifacio habang nakikidigma yung mga katipunero. Naisulat na niya ito matagal na, no, na bago pa sumiklab ang himagsikan. Dahil nga epektibong panggiya, no, o pantaas ng moral ng mga katipunero yung pagbigkas ng tula. Kaya halimbawa, yung biruin mo, makikita mo yung leader mo na mahusay tumula, bumibigkas ng mga bahagi ng kanyang tula. Siguro naman hindi niya rin bibigkasin to ng buong buo kasi nga 27 stanzas ito, baka abutan sila ng mga Guardia Civil kung tatapusin niya yun. Yun po yung halimbawa, no, talaga sa kanya, talinghaga niya dito ay yung pagbabalik ng pag-ibig sa bayan, no, yung pag-ibig sa inang bayan, no, napaka-recurring noon sa mga akda ng mga katipunero, yung pag-ibig sa bayan, yung bayan na yung Pilipinas, si inang bayan, at kailangan nating ibalik yung pag-ibig natin bilang mga anak ng bayan at gawin ang lahat ng dapat gawin ng mga anak ng bayan para mabawi ang dangal ng inang bayan, no, para maitaguyod ang ating bansa. Kaya recurring yan, dapat pinaglalaban dahil kung babasahin din yung talinghaga ni Bonifacio, bunga rin ito nung kanilang malay na pagpapasya sa armadong pakikibaka. No, hindi na lamang yung usap-usap kung hindi yung kilos at gawa na mismo para makipaglaban. So sa kanya yun, ano, yung sa kanila. At kahit nga po dito makikita rin natin sa talinghaga ni Bonifacio ay nakikipag-usap ito sa mas nauna pang pananalinhaga ng isang makata rin na hinahangaan niya, no, si Francisco Balagtas. Kaya nag-usap din sila, no, mga text kasi yan, nag-uusap sa isa't isa. Kasi mga katipunero rin, idolo si Balagtas at nakita nila yung mga sarili nila sa kanyang Florante at Laura at iba pang gawa, particular yung Florante at Laura. Pero yun po, yung talinghaga ni Bonifacio na pwedeng sabihin na sobrang lapit doon sa Joselinang Baliwag naman na posible nga rin talagang umiiral. Sinasabi kasi sa mga pag-aaral ng mga historiador na yung Joselinang Baliwag, mas nauna siya bilang shun daw, no? Himig muna, walang letra. Na bago pa raw ang revolusyon, 1850s, ay meron ng ano to, no, tune. Meron ng para musika na hanggang 1850 pa raw, no? At pinapatugtog na siya bilang kundiman. At malamang na hanapan ng mga katipunero ng yung pakiramdam naman ng nananaig sa musika sa kanila, maririnig nila ito at pinapatugtog ng banda, nagiging udyok din nila para sa pakikibaka, no, sa revolusyon. Kaya naging tanyag ito sa Bulacan, no, yung sa Baliwag nga. sa Baliwag, Bulacan. Pero
sa pag-aaral nga rin po nung historiador na si Ian Alfonso, sinasabi niya nga rin na ang sumulat daw ng titik ng Mm. Selinang Baliwag ay isa ring intellectual, bayani rin natin, si Isabelo de los Reyes. Ang Ha? sinasabi sumulat ng titik, no? Ayon kay Mm. Ian Alfonso, nung nadagdagan ng titik, parang pwede rin pag-isipan, ano? Kasi si Isabelo de los Reyes ay mas bihasa sa Espanyol. Ilocano rin po kasi, no? Ilocano siya, Ah, no? na nagsulat, kaya parang pwede ring tingnan natin, no, yung ganun. Pero ang ina-attribute ng historiador, no, na si Ian Alfonso ay si ano daw, no, Isabelo de los Reyes. Isabelo. Si Isabelo de los Reyes. Pero yun, kung na-confirm naman natin, parang nag-uusap pa rin naman, no? Dito ang kausap nga raw ay pinaparangalan yung isang mandirigma rin na si Maria Josefa Tiongson, no? Nickname Mm. ay Pepita. At ganun din, ano, yung merong minumutya, merong pinagpaparangalan, kaugnay pa rin natin doon sa pag-ibig sa bayan. Dito ay posibleng mas kinakausap ay mas espesipikong mutya, na yun nga po, sabi kasi doon niligawan ito ni Isabelo de los Reyes. Pero lagi naman ang anong basa ay pwede ring maiugnay doon sa yung mutya ay hindi lamang naman din iisang babae, no? Kung hindi posible rin ang bayan. Lagi nating Ang bayan. ang mutya, ang inang Mm. bayan. Kaya naging ano Kaya, siya, naroon siya ng ganong popularidad. hindi lang, kaya ang sinasabi, di ba, yung not naman itinutulak, pero kung pag-uusapan pa, hindi lamang yung kundi man na nasaan ka irog ang ganyan, kung hindi ang mutya ng Pasig. Opo. Parang yun nga po, kung tatalon tayo dun sa ano, nasaan ka irog, pwede nga sabihin na lang nasaan ka ilog. Parang magkaugnay, no? Magka, Yung oo. nasaan ka irog. Ito naman din ay paghahanap. No, ang Mm. napakaganda ng salita ng irog, no, maganda nga ring maibalik yung gamit pagka ginamit natin yan, sabihin old school, ano, yung Mhm. pag, pero ano siya, no, term of endearment. At yun muli, no, posible na dahil sa pag-uugnay ng talinghaga sa pag-ibig sa bayan ay yung irog ay naipapalit din natin doon sa ano yung nawala. Kung 1920s ito sinulat, ay nalikha, ay ano to, no, kasagsagan din ng Amerikanisasyon sa Pilipinas, at nagpalit ng kamay ng mananakop, ngunit ang hinahanap din ay yung pagsasarili, hinahanap din yung nawalang kalayaan o yung sinisiil na kalayaan na nakikita natin una sa kapwa nating iniibig. At lagi naman din, no, pagka iniibig mo yung kapwa mo, makikita mo rin yung bayan sa kapwa mo. Kasi yung kapwa mo ay bahagi ng bayan. Kaya Yeah. yung diskurso na gano'n ng talinghaga ni Bonifacio ng pag-ibig sa bayan ay kahit mula sa pinaka-personal na pag-ibig sa kapwa ay kaugnay rin ng pag-ibig sa mga marami mo pang kapwa, sa kapwa mo Filipino at patungo sa bayan. Yung Ginoo, mapansin ko lang, yung Ginoo was not mister, hindi yung Yes. mangol Opo. panlalaki. Ginoo was Ginoong Maria. Opo. Yung Ginoo So ay hindi siya gender driven yung Ginoo. opo. No, Nung kasi una, anybody can be Maginoo if Ginoo is the root word of Maginoo. Hindi lang lalaki ang pwedeng maging Maginoo, kundi babae din, kaya Ginoong Maria halimbawa, no? At nakita ko na rin ginamit yung Ginoo na yan to mean a noble person, respected person, hindi specifically lalaki. opo, tama po. Kaya para lilitaw rin talaga pagka ganoon, kasi nga nito na lamang, no, ng conventions natin sa kasarian na ilagay yung Mm. Ginoo para sa lalaki at yung binibini para sa babaeng walang asawa, at yung ginang, no, para sa babaeng may Sa asawa. babae na may asawa, no? Ah, eh, Kaya nga yung Ginoo, noong araw nagtataka ko, Ginoong Maria, bakit hindi naman lalaki si Mother Mary, no? Pero bakit ganon? Until, yun na nga, nakapagbasa ako ng iba na ang application nga ng Ginoo ay ibang ibig tukuyin, ibang ibig sabihin. Ang paghahabi ba ng gumawa ng pangungusap ay wala namang strict rules ito, no? Hindi mahigpit ang wikang Tagalog, o merong protocols or merong mga guidelines kung paano mo um,
bubuin ang isang pangungusap kasi 'di ba sa Latin at sa Aleman ay very strict. Una ito, pangalawa ito, huling-huli yung verb. Halimbawa, both in Latin and German, ano. Dito ba sa atin ay sa Tagalog, meron bang ganyang uri ng guide pag paghahabi o pagbuo ng mga pangungusap sa Tagalog? Sa ano po, unang magandang mailatag yung convention ano, ng paggamit ng wika. Lalo na pagka sa informal na oral, no, hindi naman yung written, Mhm. ay talagang practice ng kalayaan sa paano mo gamitin yung wika, no? Kung saan ka komportable. Yung sa ating pag-uusap, no, yung sa informal na mga setting, no, kahit hindi classroom setting, pwede rin naman maging informal sa classroom. Pero pagka ganoon po, doon talaga kitang-kita yung halimbawa ng kung gaano ka dinamiko yung wika sa paggamit sa mga informal at na konbensyon sa paggamit. Pero ngayon, kapag ka dumako tayo doon sa formal, sa written, ay meron talaga mga gabay na pwedeng sundan, no? Lalo na nga pagka nagsusulat tayo. Halimbawa po ngayon kami ay inaayos na rin po namin yung ating gramatika sa wikang pambansa. So kung halimbawa doon na nasabi paano mag-formulate ng pangungusap, ay syempre meron tayong halimbawa na approach na uunahin ko ba halimbawa ang gagamit ba ako ng I? Halimbawa, ako ay nagbabasa, no? Mm. At sabihin natin na yung ganung construction ay definitely pasok yon, maaaring ganoon ang construction ng yung pangungusap. Pero kung halimbawa gusto mong unahin ang pandiwa doon sa Mm. forma, nag-iiba rin, no? Yung timpla ng pangungusap na valid na. Nagbabasa ako, no? At sa sinasabi nga namin kung halimbawa sa prosa ay merong ibang timpla rin yung inuuna ang mga pandiwa sa pangungusap, no? Hindi lang kung halimbawa personal din to nabasa na ang daming ay sa pangungusap, kung personal ako nagbabasa ng isang akda ay parang nakikita ko lang din na merong fluidity nawawala kapag ka ganoon sa nagbabasa ako ng prosa. Pero parehong pwede, no? Merong prescription sa wika, pero merong options palagi, no, yung language user. So kung sa construction ng sentence, maaaring kung ano yung kanyang tahakin na nalanda sa paggamit ay pwedeng pwede. Pero meron ding halimbawa, no, kung ang teacher tumitingin, meron din siyang halimbawa style guide or choice na pwedeng pairalin para sa kanyang pagmamarka, no? Kasi paano kung sasabihin ng bata na hindi ganito ako magsalita, nauuna lagi yung at o nauuna yung Mm. period o nauuna yung hindi mahalagang salita sa formulation ko ng sentence at hindi na maintindihan dahil magulo yung syntax niya. So mahihirapan yung teacher. Sa mga formal conventions, makakatulong po yung mga guide like Gramatica at iba pang spelling guides para talagang magkaroon ng standard yung language. Oh, makikita mo naman sa syntax kung sanay managalog eh. No, kasi Mhm. pag ibang Philippine language, iba yung syntax halimbawa ng Cebuano, no, kaysa sa yung native Tagalog speaker. Parang hindi ko alam kung ang nakakabalam sa kanila ay translation, no, yung salid ng salitang Cebuano into Tagalog dahil minsan hindi naman sila komportable o bihasa mag-Tagalog at kakausap ng mga mananagalog katulad ko na ang Tagalog ko naman ay Maynila, hindi naman ako tubong Bulacan Batangas. Laguna, no, or yun talagang Tagalog speaking. Ako ay taga Maynila na sinasabi nila ay medyo bastardized ang Tagalog ng mga taga Maynila. Pero napapansin ko yon sa pagkausap sa ibang hindi native speaker ng Tagalog ay parang hirap sa syntax. O yun na nga, sinabi ko nababalam sila dahil iniisip nila kung ano yung salita na galing sa kanila dun sa Tagalog. Tama ba yung aking pananaw na yun? Opo, talagang ano iba rin kasi talaga yung enkwentro, yung handle natin sa wika, lalo na yung concept ng unang wika, yung first language. Okay. Pero ito nga po, halimbawa, ang first language ko ay Filipino. Ang lagi kong payo, halimbawa yung first language ay Tagalog/Filipino. Talagang bukasan niya lang lagi ang tenga ninyo and susunod yung puso doon. Ibig sabihin, kapag ka pumunta ka halimbawa sa Bicol, hayaan mo lang makinig ka sa mga pag-uusap at talagang hayaan mo lang. Siyempre, may akomodasyon naman na mangyayari sa pag-uusap ninyo.
Pero yung maririnig mong mga salita, pamilyar sa tenga mo, magiging pamilyar sa tenga mo. Ganon din halimbawa sa Cebuano. Dahil nga po, yung families ng language natin ay malapit sa isa't isa, kaya may Mhm. mga tayo na cognates na pamilyar sa atin, sa pandinig natin, sa pag-unawa natin. Pero yun, lagi lang dapat bukas yung tenga sa pakikipag-usap, sa pakikipag-communicate sa mga kapwa natin na may ibang wika. At damhin din yung kanilang pagtatangka, yung busilak nilang pagtatangka na halimbawa magsalita sa Filipino ang isang Cebuano. Yung mga iba ay nauuwi sa tawanan kapag ka merong nagtatangka na magsalita sa Filipino na may ibang wika. No, kasi may iba rin talaga yung kanilang paraan ng pagsasalita, ngunit ay rin sa atin. Kaya dapat talaga maalis yung ganong stigma para hindi rin talaga maisip ng mga taga-ibang region na pinapalaganap lamang natin yung mula rito sa sentro, no, sa Mm. imperial na tinatawag nila, no. Kailangan talaga buksan natin yung tenga natin sa isa't isa at matutong makinig, no, bago magsalita. Kaya yun talagang lagi kong hamon kahit saan po magpunta talaga matuto ng mga salita nila, no, at pangarap din na matuto rin ng wika nila. Pero kasi naka-engkwentro ko, nakakausap ko ang isang estudyante na Cebuano. Sabi niya, ayaw daw niyang mananagalog kasi pinagtatawanan siya. Sabi ko, Yun. anong pinagtatawanan sa'yo? Yung bang interchange nung I and E at Opo. saka yung O and U. Di ba? Yung sinasabi nilang matigas ang dila kasi Bisaya. Matigas ang dila kasi Ilocano. Because of this interchange between of E and I, yung misa, mesa, halimbawa, yung prinsesa, prinsisa, yung ganyan. So, ayaw daw niyang mananagalog kasi pinapagtawanan siya. So, Opo. ano ba yung sa ano ba yan dala ng labial or dental use ang interchange of I and E or O and U, or talagang nung araw naman kasi tila iisa lang yan eh. Kung titignan mo yung mga sulatin, no? Yung mga baybayin, talagang yung O at saka U ay tila pareho, nagkakaiba lang dahil nagkakaroon ng isang tanda na kung papaano babasahin. Mhm. Sa ano po kasi, no, sa development ng wika natin, nagde-develop din yung wika batay rin doon sa input ng mga speaker nito. So Mhm. halimbawa, sinasabi nila sa classification ng mga wika sa daigdig, talagang isa sa mga pinaka-basic set ng isang wika ay ang pagkakaroon ng three vowel system. So yung three Okay. vowel, yung A, E, and I, And nagpapalitan. OU. Mm. Kaya yun yung basic set para sa mga wika natin. At ngayon, pag sumasailalim sa development yung isang wika ay nagkakaroon ng particulars dun sa vowel, nagiging five vowel system katulad ng Yeah. Tagalog Filipino. Kaya ganoon talaga yung i-encounter na difficulty ng mga ibang kababayan natin na nandoon sa three vowel system or mas nasasanay dun sa three vowel system. Hindi nila ma-particularize yung I at E, I sa E, yung O sa Mhm. U. Kaya ang hamon talaga, wag i-shame yung mga That's good. oo, sinusubukan nila eh, nagta-try sila eh, Oo. kailangan at nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Oh, yung halimbawa, isa sa mga aking ano yun, yung agam-agam ano dahil kami ay gumagawa nga ng mga aklat at ay kailangan gumamit ng ng nakasulat na mga salita no, based on orthography. Tinanong ko ngayon yan kay Rio Almario nung minsan nung gumagawa kami ng aklat na yung na tungkol sa weapons, no, yung warriors armament and ornament. No, sabi ko merong tawag dito, merong isang sandata na pangalan ay Gonong. Pero ang iba ay gunong. Ang sabi, ang iba naman ay gunong. Depende kung nasan ka. Kung nasa Sulu ka o nasa Marawi ka. Ngayon, ang sabi niya sa akin, sino ba ang sumusulat? Ako, sabi ko, paano mo sinasabi? Sabi ko, gonong. Kasi ang sabi niya, ang ortografiya ay depende doon sa gumagawa. Totoo ba 'yon? Yung paggawa po Yung talaga bumibigkas daw, kasi ako nagsusulat, ako yung bumibigkas. Kung Mm. paano ko raw binibigkas, ganun dapat na spelling ng gagawin ko. Yun talaga yung pangunahin ding ideal kasi sa orthography magkaroon Okay. ng standard
Pero kasama rin po doon yung halimbawa yung tinanong kayo ni Sir Leo dun sa or nakwento niyo yung mga ibang mga paraan ng pag-spell ay maganda rin makonsider kasi yun yung ginagamit naman ng mga iba pang mga speech community para makita rin nila yung sarili nila sa representation. No? Kasi variance, yung mga pagkakaiba sa dahil nga dialekto ay pwedeng maipakita, no? Pwedeng maipakita or kahit nga sa mga ibang wika, yung presence na iyon. Pero yung sinasabi nga po na kung sino yung gumagawa ng ortografiya, ang mahalaga ring idugtong doon ay kung sino yung gumagawa ng ortografiya at informed kasi siya doon sa Oh. nakuha ng datos with the speakers. Mhm. Kasi yung nauna naming libro, yung tungkol sa Batanes, ay kami din ay nagkaroon din ng konting agam-agam, no? Kasama namin sa unang bahagi ng paggawa ng aklat ay si Professor Dr. Ornedo, no? Na siya ay, meron siyang sinundan na ortografiya since siya yung main consultant dyan, sinusunod namin. Sinawing palad ay siya, yumao, bago lumabas yung libro. Ngayon sabi ko, ano nang gagawin natin? Ang ginawa ko ay kung ano yung isinulat o paano sa amin ikinuwento yung aming mga isinusulat, ay ganun ang ginawa naming ortografiya. At gumawa na lamang ako ng disclaimer. Sinabi ko na we maintained the original orthography of the speaker. Sa pangalawang libro din namin, dahil iba-iba yung mga sumusulat, ay ganun na rin ang ginawa ko. Hindi ko ini-standardize. Although, yun nga yung standardization would have entailed a different kind of research, no? Into language and orthography. Kaya, ang nilagay ko na lang, I retain the original orthography based on the writer and or the speaker. Maaari din naman ganon, di ba? Basta po talagang iiba rin kasi kahit halimbawa yung landscape ng wika sa sa Batanes ay iba-iba rin no? May mga variations din yan. Kaya mainam din po pagka ganoon ay batay sa speaker na nakausap, na nagbigay ng kwento at sa community yung kinabibilangan niya para magkaroon pa rin ng pagkilala na dito yan sa area na yan, posible nag-iiba rin sa ibang community. Ngayon, napansin ko ito sa pag-uusap natin ay ang sinasabi mo ikaw ay Filipino speaker, etc. Na doon sa ibang bagay din sinasabi mo na Filipino ang ating ginagamit at pagsusulat ay Filipino din. Saan ang lugar ng Tagalog kung ganun? Kasi yung Filipino ay malaking bahagi ng Filipino, di ba, sa ngayon ay nakabatay sa Tagalog, no? At yung pagpapayabong noon ay nangyayari ngayon sa pagpasok ng iba't ibang kataga mula dun sa iba't ibang nating wika. Pero ano nang tayo ng Tagalog ngayon? Sa Tagalog po talaga, no? Magandang i-quote si Bonifacio dito, no? Yung dapat mabatid ng mga Tagalog speaker sa panahon ng pagkakaroon ng wikang pambansa na nakabatay sa Tagalog. At sa tingin natin, no, hindi naman din mawawala yung nuances, no, yung dinamismo, yung buhay ng mga Tagalog speaker dahil habang nagtutuloy sila sa danas din ng kanilang mga lugar, yung Bulacan, yung Tagalog halimbawa, yung Tagalog sa Nueva Ecija, yung Tagalog Tagalog sa Bataan halimbawa, patuloy pa rin naman yung paglinang ng mga speaker doon ng kanilang pananagalog, no, sa kanilang engkwentro sa kalikasan, sa nagbabago nilang kasalukuyan doon sa kanilang mga lugar. Pero doon sa concept ng pambansa, ay doon natin tinataguyod na kaugnay ng kanilang pananagalog ay yung kakayahan din ng kanilang wikang pambansa na yakapin din yung iba pang mga complexities, realities, no? Hindi naman natin sasabihin na mawawala yung Tagalog pagka palaganap na natin yung Filipino, no? Pareho silang umiiral, no? Pareho silang nagbibigay ng kapangyarihan sa isa't isa. Katulad din ng pagbibigay ng kapangyarihan doon sa mga ibang mga katutubong wika. Kaya dapat yung mga Tagalog ganun yung maisip nila, no, na pinagbatayan, oo, yung aming wika, no, ng wikang pambansa. Pero yung identity rin ng Filipino ay hindi lang din nakatali sa kanila sa Tagalog. No? Katulad din ng halimbawa para sa tawag sa Filipino, di ba? Yung pagiging Filipino ay hindi pagiging Tagalog lamang, kundi sa iba pa ang mga identities natin sa buong
Pilipino. So yung mga Tagalog speaker, hindi sila dapat matakot, no? Talagang ibigay lang nila, bukas pa nila yung kanilang konsepto ng bayan doon sa kanilang wika at hindi naman mawawala yung kanilang pananagal. Yeah. Pero so, ang konsiderasyon din pa rin sa Tagalog speakers ay ethno-linguistic group, no? In the group of the Tagalog speakers. Halimbawa, maituloy ko ang naiisip ko tungkol sa Tagalog nga ay ang Batangas Tagalog na tila naiiba sa ibang mga Tagalog pa, no? Yan ay para sa akin, yan ang malaking pag-asa na ibig sabihin maka-survive dahil talagang kaiba ang pati bokabularyo nila ay iba doon sa ibang Tagalog. And at saka may ibang karakteristik talaga tila, no, ang aking pananaw, ang Tagalog ng Batangas. Na At di ba? Aralin doon sa Batangas. At Iba ang Tagalog iba ang kanilang ang bokabularyo nila halimbawa ang para sa kanila ang salamin yung halimbawa salamin sa pintuan ay bubog at may tiya kasi ako na namatay na siya pero taga San Juan Batangas pag sasabihin niya ang bubog ng salamin, no, sasabihin namin hindi sa Tagalog namin or Manila ang bubog ay nabasag na, nadurog na, yan ang bubog. So we had actually a very learning and amusing time with my aunt, no, kasi at with Hilda Fernando also, at dahil iba yung kanilang Tagalog dahil sila yung mga taga Batangas. Napakaganda po nung gano'n, no? Pagbabalik din talaga. Tapos kaya yung mga nasa lalawigan na Tagalog ay gano'n, maganda talaga. Balikan yung wika. Tingnan din kung paano ginagamit sa komunidad. Kasi nga nakikita natin yung mga variation din ng Tagalog na naging batayan ng Filipino na pwede natin sabihin na kasama rin doon sa Tagalog na sinasalita dito sa NCR, kaugnay rin yun. No, pero yun para talaga, no? Buhay na wika rin ang Tagalog at kaugnay rin ng Filipino. Sinasabi kasi natin yung national language. Kasama na rin po dyan kasi talaga yung politika, no? It's a political construct din ang Filipino na buhat din Yes. daanan bilang bayan at pag-assert natin bilang bayan na umiiral din siya ngayon, ano, bilang isang political construct. Kaya yun, pero yung hindi siya dapat na maging sa dahilan para magwatak-watak, no? Parang yung mga nagsasalita ng ibang wika o kahit sa Tagalog nga po. Maitanong ko, hindi ko alam kung ating masasagot kung sa isang munting talakayan. Ano ba ang pagkakaiba ng Filipino sa Pilipino? Yun po, no? Yung Filipino na ginagamit po natin ngayon ay yung F na Filipino, yun po yung nakadambana sa ating konstitusyon na wika. So yung wika po yung Filipino na F. Tapos yung Pilipino po na P ay ginagamit din natin para sa tao, no, at sa kultura, no. Samantalang meron din kasing halimbawa po yung katulad po kay Sir Rio, sinasabi niya rin talaga mas mainam talaga na pagparisin din, ano, kung Filipino yung tawag mo sa wika mo, Filipino rin yung tao at kultura, no, pati yung bayan, ano, ay Filipinas, no, nasa ano yun, ano, sa perspektiba ni National Artist Almario. Pero yun, parang magkakaugnay po yan talaga. Tawag natin sa sarili, tawag natin sa wika at kultura natin, tawag natin sa bayan. Para hindi malito. Yung tanong ko nga dyan, bakit po halimbawa, kapag nasa Amerika tayo, yung mga PhilAm yung tawag nila, Filipino-American, hindi naman Hindi Filipino-American. naman PhilAm. O yun, hindi siya PhilAm, di ba? Parang yun, masalimuot talaga yung usapin ng mga tawag natin sa sarili natin dahil handang makipag-away ang maraming tao para dyan, ano. No. Pero mahalaga lang din yun. The concept of nation, patuloy pa rin yung negotiation natin sa sarili natin. I suppose, no, because the country is called Pilipinas. So Filipino. But Philippines. Yun, So Filipino. So depende siguro kung ano nga ang gagamitin mo, no? But halimbawa ang mga Amerikano, United States of America, Estados Unidos, ay hindi naman sila nagpapalit. Amerikano sila, no? Walang palit. No, parang tayo there is a little bit of ambiguity baga o hindi naman?
Pwede po natin Or sabihin na gano'n or kasama rin siya na bagahin natin bilang isang dating sakop, no? Former colonized na ano okay. na bansa, no? 'Di ba, bago natin yung tawag natin sa mga Amerikano, yung Philippines, no? Tapos yung Pilipinas po kasi na dating tawag sa Espanyol ay ni-reformulate din yun at binigyan ng ni Sir Rio na sinasabi niya bakit F Filipino ang ginagamit natin? Dahil yung F ay hindi yun Tagalog. It's a sound recurring sa iba't ibang mga wika sa Pilipinas, pero hindi sa major languages. So ang paggamit natin ng F along with J, with V at Z ay patunay doon sa inclusive character ng ating language at ng ating identity representation. Kaya yun yung philosophy behind that, ano, na Filipino na F, Filipino na tawag sa wika at kultura, kaya mas ano siya inclusive, no? Dahil yung P na tawag ay ano yun, ano? Yun talaga yung mulaan ng Tagalog. Yung Tagalog kasi walang F yan talaga sa kanilang abakada. Pero yun, talagang kasama yun talaga, no, sa ano natin, sa dinadala natin bilang bansa. No, yung tawag natin sa sarili, tawag natin sa kultura natin, talagang kasama yan dun sa dahil sa danas natin, no, sa kasaysayan. Pero nabanggit mo that the F occurs sa iba't ibang wika natin, pero sabi mo hindi major. So Ifugao is not considered a major language? Sa ngayon po, kasama po siya sa wika ng Cordillera. Yung major languages we consider based on the speakers, number of speakers. So, nasa millions po yung speakers, halimbawa ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Pangasinan, nandun sa bandang ano, no, sa bandang baba. Pero may naituturing pa rin siya Kapampangan, at iba pa mga wika, Hiligaynon. So, based sa speakers, sa datos, para namilitaw kasama sa mga smaller languages, no? Pero I think magkakaroon naman ng ano, kung major or minor, mas mahalaga po sa amin ay yung buhay, no, yung sustainability ng language, yung Mhm, mhm. paano yung intergenerational transfer sa mga wika by using it. So mas mahalaga talaga yung using the language. Yeah. So let's say that's F. Paano naman yung letter V, like Ivatan, Ivana? Ano pa ba? Sino pa bang may V? Na meron, North, that is north, no? In the north. yes. So, again, yan yung parang ang estado ng V ay ang estado ng F. Opo. So yung F, J, V at Z ay mga sounds din sa ibang mga wika natin na pwede natin gamitin, no? Dahil nasa alpabeto. So halimbawa nga yung sa Ifugao na yung fugaw, no, mismo yung word na yun, yung sa lupa, yung fugaw. At yung guys, sa Ivatan nga, 'di ba? Vakul yung tawag natin, yung voyavo, yung damo na Yeah. nagyayab ng bakul. Yung Z, meron yan mula sa north, meron din sa south. No? Halimbawa, yung tawag dito ay zinaga. Sa north, sa Ibanag ay dinuguan. So, we can spell it. Pwede na nating baybayin gamit yung letter Z. Kasi nga, meron tayo sa alpabeto natin. At gusto natin bigyan ng recognition yung mga wika natin at makapag-participate yung mga salita ng mga wikang ito sa Filipino. So, ganun po yun. Ano, wonderful thing talaga yung ganyan, magtatanong ka, magre-research na sa mga iba-ibang mga speakers na, ay, meron pala kami niyan. Nakikita nila yung sarili nila doon sa national language. Kaya silang i-represent, no, yung mga salita nila. Pero halimbawa, yung where the Z occurs, no, walang baybayin yan, no? Wala silang orthography. Yeah, it was all a verbal language. Kasi 17 lang naman yung naging baybayin natin, di ba? Opo. Pero ang hinihimok po namin, in-encourage po namin talaga sa 135 languages, hanggang kakayanin, no, magkaroon ng orthography lahat. At kasama sa orthography nila yung set ng 28 letters ng alphabet, na romanized alphabet na, para ma-represent yung mga salita na sa kanila, yung mga sounds sa wika nila. So, Kailan naging 28 ang ating alfabeto? ang 28 po ay na-determine noong 1987 din na Constitution, no, yung 28 letters. Naging 31 pa nga yan before, no? Tapos dahil sa Spanish na mga salita. Pero naging 28, ang dagdag doon ay yung NG at ENYE. Yung ENYE mostly Spanish. So, yung abacada 23 lang. 20 20? letters. No. Ilan yung abacada, Roy?
20. 20. 20 po. Tapos nagdagdag tayo ng 8 letters doon. So yung the likes of C, N ay mas para sa mga X, no? Para sa mga foreign words. Pero yung F, Mhm. J, V ay para sa mga native words natin, native languages natin mostly. Ngayon, yung J, okay, halimbawa, nagsusulat ako, yung sound nung J, isa yan sa, di ba, maski sa pagsulat ng ethnolinguistic, yung badyaw, may Hmm. anong tawag sa spelling? Nagbabanghay, spell ng Bye-bye. badyaw, B-A-J-A-O or U. O yung iba naman, yung dati B-A-D-Y-A-W. But yun, so yung binibreak up yung nagiging, ang tawag ba dyan, consonant diphthong, yung D-N-Y to replace J. Alin ba ang dapat sundan? Muli po, pag na-introduce yung concept ng orthography doon sa speaker, nilalapit po namin yun at yung tawag nila sa sarili nila, sila rin yung nade-determine. So halimbawa sa Badyaw, pwede rin pong talaga pagka nakikita natin yung AO sa dulo, madalas Spanish influence yun yung diphthong na yun, ano, Badyaw. Pero kung may J nga po, pwede nilang spell na B-A-J-A-W. Na muli, parang hindi pa po ito confirm kung ano po yung napagkasunduan doon sa community. Pero sila po yung magde-determine din. No? Ipe-present natin lahat ng variations at yung logic sa orthography nung kanila at sila po yung magpapasya kung ano po, kung spelling ba talaga ng Badyaw. Kasi kami dito sa Muscat, sumusulat kami ng pangalan ng mga katutubo. Ang aming sinusundan batayan talaga ay yung KWF, yung languages na, yung malaking libro ninyo, no? Tungkol sa ethno-linguistic group and language. Kasi nga, gusto namin ma-standardize in accordance with KWF kung paano ang spelling, no? Ng bawat katutubong group. Opo. Tama po yun. Ano yung pagka-determined na batay. Halimbawa, kung titingnan sa diksyonaryo, yung isang diksyonaryo rin naman po na sumusunod ay yung sa diksyonaryo ng pambansang diksyonaryo. Yung Badyaw, ini-spell ng B-A-D-J-A-W. No? Meron pa siyang variant na B-A-D-Y-A-W. So, kasi posible rin talaga ma'am sa ibang communities, nag-iiba rin yung kanilang tawag, no? Yung spelling nila, may mga minor na pagpapalit. Pero mahalaga sa kanila iyon. So, tama po yun. Sa repository po namin, sa mapa rin po, nakasulat naman po doon yung mga pangalan ng mga pangkat, tawag. At i-update ko po yun, Director Cora, para po sa yung second edition niya. Okay. Mabuti naman kasi ang naiisip ko rin sa legal system, no, halimbawa meron kayong dapat banggitin na lugar o kalupunan ng mga katutubo, nagiging invalid ba ang isang legal document pag ang banghay ay iba-iba o naiiba? Meron bang batas na nagtatalaga kung paano ang banghay or spelling ng mga pangalan ng katutubo? O wala? Ayun talaga sa ano yan, pagka usapin sa legal sa mga kapakanan ng katutubo, yung NCIP rin po talaga kasama rin namin kapag may research, may saliksik, mga legal na bagay. At nandoon po talaga sa mga dokumento, isusulat at kasama sa consultation yung community. At doon sila nagkakasundo doon sa tawag sa kanilang pangkat, tawag sa kanilang wika. Kaya yun po lagi yung mahalaga talaga, yung community ang magde-determine, ang magtatakda ng ano po yung tawag, ano po yung representation nila sa papers. Sa papeles. Okay. Ngayon, sa pagtatapos siguro ay hihingi ako sa iyo ng kung mayroon ka pang ibang mga pananaw o pansariling pansin sa gamit ng ating mga pambansang wika. Hindi lang yung Filipino kung hindi mga ibang wika. No? Meron ka bang maisusulong o maipapayo sa ating mga yung mga gustong o nais makapagsulat, makapagsalita sa either sa Filipino or isa sa mga yung kanilang kinagisnan or yung mother tongue. Ano ang payo mo? Yun, napag-usapan po natin kanina na yung talagang naging commissioner din po namin para sa wikang Ivatan si Florentino Hornedo, si Doc Flor. At meron siya sa isang forum, no, sinabi niya tungkol dun sa development ng wika ng Filipino na kung hindi natin lilangin yung wika natin sa paggamit nito, hindi talaga siya uunlad.
So kung hindi lilinangin ang wika sa paggamit, hindi ito uunlad. Kaya kung sa Filipino man ito, sa mga katutubong wika natin talaga, nakasalalay doon sa sigla ng paggamit natin, sa asersyon natin sa paggamit ng wika natin. Ano? Maka 200 buwan ng wika man tayo na selebrasyon, parang nagiging token lamang ito kung tuwing buwan ng wika lang. So kailangan Mhm. kasama sa aspirasyon natin bilang lahi, no, yung wika natin at makita natin yung paggamit nung wika sa iba't ibang disiplina. So kung iuugnay ko rin doon sa naging halimbawa ng mga pilosopo katulad ni Padre Roque Ferriols, pinakita niya talaga na nasa paggamit at kaya, no, yung pinakamalalalim na pag-iisip, komplikadong mga bagay sa filosofiya ay kaya ng wika natin. At kaya rin sa ibang wika sa Pilipinas. Kaya sobrang laki talaga ng halaga na nasa isip natin na gagamitin ko, hindi ko lang ipagdiriwang tuwing Agosto, kundi gagamitin ko talaga malay na paggamit, no, sa lahat ng aspekto ng buhay ko, yung wika ko, no, hindi ko siya isasantabi lang, hindi ko lang siya bibigyan ng pabuya o ng parangal tuwing mga araw lang na araw-araw talaga. Kaya doon sa araw-araw kolektibo, gawin natin yung paggamit ng wika natin. Pero, napakaganda noon. Pero halimbawa, ang ating bang saligang batas ay nakatagalog o nakapilipino, ang mga, ah, ang papaano ang mga proceedings ng sa Senado o sa House? English Yeah. pa rin, di ba? Ang gamit. At Opo. pati mga tawag dito, yung mga decisions sa Supreme Court ay English pa rin. Is that because English is the, how should we say it, the language of business and law? Ganun Mhm. ba yon? Yun, kailangan din nating ma-claim yung espasyo na iyon, no? Na Filipino ay pwede ring maging wika ng batas, no, ng negosyo, no, ng iba pang mga. Yun nga po yung hangarin para sa intelektualisasyon ng wika na mapunta siya doon. At siguro kailangan din talaga ng paradigm shift, no, ng pagbabagong loob ng ating mga mambabatas. Kasi kahit nga po yung mga basa halimbawa ni Renato Constantino sa kanyang Miseducation of the Filipino, yung language itself ay yung mismong barrier para Oo. maunawaan ng mga Filipino yung justice system, yung konstitusyon, yan parang hadlang mismo, no, sa halip na maging tulay. No, yung Ingles nandiyan, pwede naman nating magamit yan bilang isang wikang international. Yung Filipino rin naman international. Pero para mas maunawaan ng taong bayan, kailangan din nating itulay yung mga nagsusulat natin sa batas, sa mga pagpapasya, para mas maunawaan at mas makapag-participate, makalahok yung taong bayan sa mga usaping pangbansa, no? Kasi nauunawaan nila. So hamon din yan sa ating mga politiko, sa ating mga mambabatas talaga na ibukas pa nila yung diskusyon gamit yung Filipino, no? At isulat, no? Magkaroon tayo ng mas maraming mga nakasulat na batas sa Filipino, ng mga sulatin na ginagawa ng ating mga pilosopo, ng ating mga palaisip, no? Nandiyan na lahat talaga. Kailangan din po yan. So maraming salamat sa iyong mga palaisipan na yan at kami ay nakikiisa sa komisyon ngayong buwan ng wika. Ngunit sabi mo nga, sana hindi lang pag ganitong buwan natin ginugunita, dinadakila ang ating mga wika, kung hindi sa pang-araw-araw na gamit, sa pang-araw-araw na takbo ng buhay sa Pilipinas ay sana magamit natin, maging, anong tawag doon, bihasa o komportable na tayo sa paggamit ng ating sariling wika, kung saan man, kung ano man yon, at sa maging sa Filipino ng ating pambansang wika. Maraming salamat, Roy Rene, RR Mr. Kagalingan, Ginoong Kagilingan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Umaasa kami na maaanyayahan namin kayo muli sa susunod na talakayan tungkol sa wika. Maraming salamat. Salamat po at mabuhay po kayo.